Nasugatan ako. Ano nga ang title ng ating kwento? Aray, nasugatan ako! Ito ay kwento ni Luis P. Gatmaytan. Sino nga ang nagkwento nito? Luis P. Gatmaytan. Wow! At ang gumuhit naman nito ay si Marcus Nada. Sino nga ulit yung gumuhit nito? Marcus Nada. Very Okay. good, Jade. Ngayon, umpisahan natin ang pagbabasa. Opo. Mga bata, naaalala pa ba ninyo noong nasugatan kayo? Natakot ba kayo sa dugo? Sa kwentong ito, ipapaliwanag ni Tito Doc kung paano kusang tumitigil ang pagdurugo ng sugat. Tita, susuotin niyo muna to. Salamat, Jane Vincent. Sarap sigurong ipanggupit ang gunting ni nanay. Gustong-gusto ni Ziki na paglaruan ang gunting ng kanyang nanay sa pananahi. Ilang ulit na siyang pinagbabawalan na huwag itong paglalaruan dahil ito'y matulis at matalim. Pero hangang-hanga siya sa galing sa paggupit kahit ng tela ng metal na gunting. Gunting ni nanay, mas masarap sigurong igupit iyon ng papel, sabi ni Ziki habang pinapanood ang kanyang nanay sa pananahi. Naku, kuya, hindi mo dapat gamitin yung gunting na yon. Matalim yon, paalala ni Tabi habang nagugupit ng mga art paper para sa kanilang project sa eskwela. Yun nga ang maganda, matalim, di katulad ng gunting na ito. Sabay bitaw ni Ziki sa ginagamit na gunting. Bahala ka, pananakot ni Tabi. Pero kung may natatakot sa nagaganap, ito ay ang mga blood cells sa loob ng katawan ni Ziki. Narinig kasi nilang gustong-gusto niyang paglaruan ang matalas na gunting. Kinakabahan sila dahil baka masugatan na naman siya. Alam na alam nilang malikot talaga itong si Ziki. Lagot na naman tayo, hiyaw na ang RBC. Ang mga pulang selula na hugis donut. Dapat lagi tayong handa. Sabi naman ng WBC, mga puting selula na mas malaki sa mga RBC. Tingnan niyong maigi si Ziki. Naku, huwag naman sanang damputin ang gunting. Dasal na mga nervyoso na platelets. Mga selulang super liliit na paikot-ikot sa paligid ng mga WC at RBC. Nakasilip silang lahat sa mga maninipis na kuko ni Ziki. Lahat ay kinakabahan. Ilan na bang selulang dugo ang nagkwento sa nangyari sa kanila dahil kay Ziki? Maraming kadugo nila ang nawala nang nasugatan ang batang malikot. Pati ang mga ugat sa katawan ay nagrereklamo. Nabubulabog din kasi sila pag nasusugatan si Ziki. Suko na ako sa likod niyang si Ziki. Mabuti pa siguro mag-practice na lang tayo ng gagawin natin kapag nasugatan uli siya. Naku, huwag naman sana. Humihingal na sabi ng isang matandang RBC. Sa lahat ng bahagi ng katawan ni Ziki, pati sa mga kasulok-sulukan at kaloob-looban nito, bawat isa'y natatakot sa maaaring mangyari. Paano kung masugatan si Ziki ng matalim na gunting? Anong mangyayari sa kanila? Noon nila naisip na tanungin si Duglahi, ang pulang selulang dugo na isinalin sa katawan ni Ziki nang nagkasakit ito ng dengue fever. Hanggang ngayon, di pa rin nila nalilimutan ang paglalakbay ni Duglahi sa labas ng katawan ng isang tao at ang matagumpay nitong paglipat sa katawan ni Ziki. Tiyak na makakahingi sila ng payo kay Duglahi. Aba, huwag magpanik. Tanong ng mga platelets. Siya nga po, Kuya Duglahi. Sino po ang superhero na magliligtas sa amin? Tanong ng kapwa RBC. Eh di, kayo-kayo rin? Ha? Kami-kami rin? Muntik nang mahulog sa kinalalagyang ugat ang grupo. Nangulubot sa narinig si Ugat gulat. Ikaw naman, Tita Shai. Hiyaw ng nabiglang blood cells. Posible, sagot ni Duglahi na lalong namula sa inis dahil parang ayaw maniwala ng mga blood cells. Pero kaming mga platelets ay napakaliit kumpara sa mga RBC at WBC. Baka wala lang kaming magawa. Sumabad pa ang isang platelet. Pwede kayang hindi na lang kami sumali? Oo nga, sa lahat ng mga blood
kayong mga platelets lang ang super liit. Para kayong mga kutong lupa, kay sarap tirisin. Pangiinis ng WBC. Huwag na ngang isali ang mga yan, saling pusa. Ha ha ha! Sila'y nagtawanan. Nagulat ang mga platelets sa naging tugon ng WBC. Talaga nga palang bilib na bilib ang mga ito sa kanilang sarili. Bulong ng isa. Dahil ba sa mapuputi sila at malalaki, sunod pa ng isa. Hindi rin nagpatalo ang mga pulang RBC at WBC. Maganda rin yata ang hugis namin. O diba't para kaming mga flying saucer na palutang-lutang sa dugong ito? Pero ang pinakamahalaga, kami ang nagdadala ng oxygen sa iba-ibang selula ng katawan. At kailangan ng katawan ng oxygen. Sabay irap ng isa pang RBC. Teka, huwag kayong mag-away, agaw ni Duglahi. Malaki man kayo o maliit, ano man ang hugis nyo, pare-pareho kayong may papel sa buhay nitong Ziziki. At sa oras ng emergency, kayo-kayo rin ang magtutulungan. Pangaral niya sa mga nagtatalong blood cells. Naggrupo-grupo ang tatlong klase ng blood cells. Kampi-kampi ang mga WBC, ganun din ang mga RBC, lalo na ang mga platelets. Wala nang balak pang mag-usap at magbatian. Noon din ay umaksyon sina Ugat, Gulat at Duglahi. Nagtawag sila ng meeting. Kahit napipilitan, dumalo pa rin ang lahat ng blood cells sa meeting. Huwag niyo maliitin ang kayang gawin ng mga platelets, pangangaral ni Duglahi. Di ba't may kasabihan tayo na walang malaki na makapupuwing? Hindi dahil maliliit sila ay wala na silang kayang gawin. Tandaan natin na tayong lahat ay dapat magkaisa. Walang kami-kami, walang kayo-kayo. Naghikab ang mga RBC at WBC. Tama si Kuya Duglahi, kasing laki nga ng puwing ang mga platelets na yan. Kaya wala silang magagawa, mabuti pang matulog na lang tayo. Dahil dito, nagbigay si Duglahi ng practice drill sa mga blood cells. Sina Bossing RBC, Chip WBC, at Commander Platelet ang ginawa niyang pinuno sa kani-kanilang grupo. Pati si Ugat Kulat ay isinama. Para namang pupunta tayo sa gyera, maktol ng isang WBC. Maya-maya, narinig ng mga blood cells na inihinto na ni Nanay Ode ang pananahi. Kanyang itinago sa disusing kahon ng makina ang gunting na metal. Parinig ka nga, Ziki. Tulungan mo akong magluto. Pakidikdik ng bawang, utos niya. Mamaya mo na ituloy ang ginagawa mo. Mabilis namang sumunod si Ziki. Nandiyan na po! Ang pagpapractice. Lahat ng mga batang RBC, WBC at platelets na hindi pa nakakatira ng ugat ay tinipon. Lahat naman ng nakakatandang selula na nakaranas ng magtungo sa mga sugat ay ipinatawag para manguna. Patigilin ang pagdurugo sakaling masugatan si Ziki. Yan ang misyong ibinigay ni Duglahi sa lahat. Aray, nanay, nahiwa ako! Sigaw ni Ziki habang hawak ang daliring nagdurugo. Naluluha ang kanyang mga mata. Ay naku, Ziki! Pinagdikdik lang kita ng bawang ah! Bakit pati kutsilyo ay pinakailaman mo? Nasugatan ka tuloy, sabi ni Nanay Ode. Tabi, kumuha ka ng bulak at alkohol. Madali! Opo! Mabilis ang pangyayari sa loob ng ugat. Nagkagulo ang lahat. Biglang bumilis ang pagdaloy ng dugo sa loob ng sugat. Naging marahas. Shhh! Higop ang mga blood cells palabas ng katawan. Nabutas ang ugat! Umalingaw-ngaw sa kahabaan ng ugat ang hiyaw ni Duglahi. Ano daw yung nabutas? Yung Jake? ugat. Okay. Naku, handa na ba tayo? Nanginginig na tanong sa isa't isa ng mga blood cells. Ngayon din magtungo kayo ng inyong batalyon sa sugat. Magkapit-bisig ang bawat isa. Huwag maghihiwa-hiwalay kahit anong mangyari. Dali! Kumapit ng mahigpit si Duglahi sa dingding ni Ugat Gulat para hindi siya matangay ng rumaragasang daloy ng dugo. Tulong! Hiyaw ng mga RBC na nakabitaw at nahulog palabas ng sugat.
Ay, hinihigop kami palabas! Kapit! Hiyaw ng mga WBC na napasama ring mahulog palabas. Tinatangay kami! Palahaw ng mga nagliliitang platelets. Kitang-kita ng ilang platelets ang nangyayari sa mga RBC, WBC at mga kasamahang platelets. Marami sa kanila ang napunasan ng bulak na may alcohol at namatay. Naku po, baka mahulog din kami palabas ng katawan. Nanginginig ang matinis na tinig ni Commander Platelet. Hindi, lakasan yung loob nyo. Kung hindi kayo kikilos, lahat kayo ay mahuhulog sa butas. Mauubos ang dugo ni Ziki. Sige na, dali! Utos muli ni Duglahi. Ang mga platelets sa nagdurugong sugat sa isang iglap ay nagkapit-bisig na sila. At sila'y nagulat sa kanilang nakita. May kakaibang nangyayari sa kanila. May lumabas na kemikal sa kanila at bigla silang naging malagkit. Kasing lagkit ng suman. Abutin mo ang mga kamay ko, dali! Hiyaw ng isang platelet sa isa pang platelet. Swak! Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. Swak! Para na tayong glue. Ang lagkit-lagkit natin. Dahil sa taglay na lagkit ng mga platelets, agad silang nagkadikit-dikit. Hindi na sila mapaghiwalay. Para silang lambat na nakaharang sa sugat. Pero may ilang platelets na hindi sumusunod sa ipinag-utos ni Duglahi na magkapit-bisig. Bakit tayo ang magsasakripisyo? Tayo na nga ang maliliit, tayo pa ang unang pasusugurin sa sugat? Reklamo ng ilang platelets na agad bumitaw. At napasama ang mga ito sa dugong tumapon. Bakit sila hindi sumunod kay Duglahi? Nalungkot si Commander Platelet sa nangyari. Ilang saglit pa at... hayun at tinatangay na ng agos ng dugo ang ibang blood cells. Sabat ni Commander Platelet. Pababayaan ba nating mahulog ang mga natitirang RBC at WBC? Hindi. Tugon ng mga natirang platelets. Magdikit-dikit tayong mabuti, dali. Hinarang nila ang mga blood cells na kasama sanang mahuhulog sa sugat. Nasalo nila si Duglahi, si Bossing RBC at ang ibang pang RBC na kasamang tinangay ng agos ng dugo palabas ng katawan. Si Chief WBC at ang kanyang pangkat ay kasama rin sa nasabit sa lambat ng mga platelets. Muntik na kami nangangatog na sabi ni Duglahi. Ligtas na kayo, tumigil na ang pagdurugo. Pagbubunyagi ng mga platelets na lalong nagdidikit-dikit hanggang halos ay patong-patong na sila sa mismong lugar ng sugat. Mukhang namuong dugo ang dikit-dikit at patong-patong na platelets. Pero may problema pa yata. May mga mikrobyong nakapasok sa sugat galing sa kutsilyong ginamit ni Ziki. Huli na nang mapansin ito ng mga blood cells. Nakuha yan ang mga mikrobyo. Takot na takot ang mga RBC. Mukhang kakainin tayo. Hiyaw ng mga platelets. Kami nang bahala diyan. Alam nyo bang kami ang tagakain ng mga mikrobyo? Walang sinabi si Pacman sa amin pagdating sa kainan. Sagot ng mga WBC. Sa isang iglap ay pinaghahabol ng mga WBC ang mga mikrobyo. Takot na takot ang mga mikrobyo. Ang bawat mahuli ng mga WBC ay sinasagpang at kinakain. Atras tayo! Hiyaw ng pinunong mikrobyo. Sorry na lang kayo, gutom pa kami. At pinagkakain ng mga WBC ang lahat ng haharang-harang na mikrobyo. Walang itinira kahit isa. Nagpalakpakan ang lahat ng blood cells sa kanilang nasaksihan. Tama pala si Duglahi. Hindi nila kailangan ng superhero na magtatanggol sa kanila kung masugatan si Ziki. Sila mismo ay kayang-kayang ayusin ang sugat. Hindi na nga naghihiwa-hiwalay pa ang mga platelets na nagdikit-dikit sa lugar ng sugat. Hanggat hindi nagsasarang mabuti ang sugat na ito ay hindi kami aalis. Pahayag nila, maski dito na kami tumira. Tutulong kami, sabi naman ng mga skin cells, habang ginagwardyahan ng mga kaibigang platelets ang sugat. Kami naman ay magpaparami ng magpaparami hanggang sa bumalik sa dati ang balat na nahiwa. At kami namang mga RBC ay makakapagpadala na ulit ng oxygen
sa lahat ng bahagi ng katawan. Yehey! Wala palang laban sa atin ang sugat na yan. Palakpak ng mga blood cells na ngayon nagkakaisa. Kundi dahil sa inyo mga kaibigang platelets, napasama na rin sana kami sa mga dugong sinipsip ng mga bulak. Kayo palang totoong bida kapag nasusugatan ng mga bata. Maraming salamat, sabi ng mga WBC. Pasensya na kayo sa aming pangiinis. Iniligtas niyo ang buhay namin, dagdag ng mga RBC. O Ziki, huminto na ang pagdurugo ng daliri mo. Lalagyan na natin ng sugat at ng ointment at gasa. Uli-uli, mag-iingat ka sa paghawak ng mga matatalim at matutulis na bagay ha, sabi ni Nanay Ode. Opo, Nanay. Matapos gamutin si Ziki at makapagluto, hihintayin pa nilang umuwi si Tatay. Kaya binalikan ni Nanay Ode ang kanyang pananahit. Pero teka, nasaan ang gunting ko? Tanong ni Nanay Ode. Naku, wala rin akong tiwala riyan kay Tabi. Kagaya rin yan ng kuya niyang malikot. Huwag sana siyang matusok ng gunting na hawak niya. Sigaw ng isang RBC. Nagpapanik ang mga blood cells habang nakasilip sa mga kuko ni Tabi. Nagtatapos ang kwento ng aray. Nasugatan ako. O Jade, anong natutunan mo sa kwentong ito? Huwag pong hahawak ng matutulis, baka po masugatan. Good job! Tandaan na huwag basta-basta gagamit ng mga matutulis na bagay tulad ng gunting. Kailangan pa rin ng patnubay ng magulang at mga nakatatanda sa atin para hindi tayo makapagsabi ng Alright!